Si Denji ay isang kawawang ulilang binatilyo na iniwan ng kanyang iresponsableng ama na may napakalaking utang sa mafia. Sa totoo lang, dapat matagal na rin siyang patay. Pero sa mundo niya, ang takot ng mga tao ay nagiging mga demonyo at may ilan sa kanila na pwedeng maging kaibigan. Isa na rito ang pinakamatalik niyang kasama na si Pakita, ang Chainsaw Devil. Tinutulungan siya nitong magputol ng kahoy at pumatay ng mga demonyo para kumita kahit papaano. Ngunit nang pinagtaksilan at pinatay si Denji ng mafia, isinakripisyo ni Pakita ang sarili para buhayin siya at gawing Chainsaw Man para patuloy siyang lumaban at balang araw ay maranasan ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Dito nagsisimula ang kwento. Katapos lang ni Denji patayin ng Tomato Devil nang dumating ang handler niya mula sa mafia para bilhin ito. Sinabi ng matandang iyon na malaki ang kikitain sa mga parte ng Tomato Devil sa black market at babayaran siya ng 400,000 yen. Natuwa si Denji, pero agad iyong binawasan ng matanda dahil sa utang at iba pang bayarin. Kaya 70,000 yen na lang ang napunta sa kanya. Matapos magbayad ng iba pang utang at gastusin, 1,800 yen na lang ang natira sa kanya bilang budget para sa buong buwan. Pagbalik nila sa barong-barong na tinatawag nilang bahay, naghati si Denji at si Pakita sa iisang piraso ng tinapay para sa hapunan. Naisip ni Denji kung paano nilalagyan ng jam o butter ng normal na tao ang tinapay nila, mga bagay na hindi niya kayang bilhin. Iniisip din niya na hindi siya magkaka-girlfriend dahil wala siyang maayos na tirahan o pera para makipag-date. Habang nakatingin sa bintana, sinabi niya na sana bago siya mamatay ay makasama man lang niya ang isang babae. Ang ulan sa labas ay nagpaalala sa kanya ng araw na nagbago ang buhay niya. Nagpakamatay ang kanyang ama para takasan ng mafia at pagkatapos noon ay sinabi ng matandang mafia kay Denji na kailangan niyang magbayad ng 700,000 yen kinabukasan bilang hulog sa utang kung hindi ay papatayin siya. Sa gitna ng sitwasyong iyon, nakita niya ang isang Chainsaw Devil na mukhang aso. Takot na takot siya at handa nang tanggapin ang kamatayan pero napansin niyang sugatan ang demonyo. Hindi niya kinayang makakita ng isa pang mamamatay matapos ang nangyari sa kanyang ama kaya inalok niya ang kanyang dugo para pagalingin ito. Kinagat ng Chainsaw Devil ang kanyang braso at sinabi ni Denji na hindi iyon libre kundi isang kontrata. Ngayon ay turno na ng demonyo na tulungan siya dahil gusto rin niyang mabuhay. Kinabukasan, sa tulong ng Chainsaw Devil, nakapatay si Denji ng isang demonyo at kinuha siya ng mafia bilang kanilang personal na Devil Hunter. Pagbalik niya sa kasalukuyan mula sa kanyang mga alaala, bigla siyang umubo ng dugo at naalala niyang ganoon din namatay ang kanyang ina. Maya-maya ay may kumatok sa pinto at ang matandang mafia iyon na nagsabing may trabaho siya para kay Denji. Dinala siya sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod at doon ay nakaramdam si Denji na may mali. Sinabi ng matanda na matagal na siyang nagsilbi bilang aso nila pero hindi niya matiis ang baho nito. Bago pa makapag-isip si Denji, bigla siyang sinaksak kasama si Pakita ng isa sa mga gangster. Habang bumabagsak siya sa lupa, sinabi ng matanda na gumawa rin siya ng kontrata sa isang demonyo para maging mas makapangyarihan. Biglang lumitaw ang isang napakalaking demonyo, ang Zombie Devil, kasama ang hukbo nito ng mga zombie. Ipinahayag nito na napakatanga ng mga tao sa mafia dahil nagpakaalipin sila kapalit ng kapangyarihan. Hindi nila alam na ang sino mang gumawa ng kontrata sa Zombie Devil ay nagiging zombie rin. Inutusan ng higanteng demonyo ang mga zombie na patayin si Denji at itapon siya sa basurahan dahil galit ito sa lahat ng Devil Hunters. Kinuha ni Denji si Pakita at tumakbo papunta sa labasan pero hindi siya tinantanan ng mga zombie. Pinagtataga siya at pinabagsak sa lupa sa kasunod-sunod na sinaksak. Habang sumisigaw siya sa sakit, napaisip si Denji kung bakit kahit simpleng pangarap na mamuhay ng normal ay hindi niya makuha. Ilang sandali pa, ang pira-piraso niyang katawan ay itinapon sa loob ng basurahan. May isang patak ng dugo na tumulo at napunta sa bibig ni Pakita na siyang gumising dito sa huling pagkakataon. Naalala nito ang sinabi ni Denji noon na ang tanging pagsisisi niya ay kung mamamatay siya habang lumalaban sa mga demonyo at may iwan si Pakita na mag-isa. Hiniling ni Denji na kung sakaling mauna siyang mamatay, sakupin ni Pakita ang katawan niya at umalis ng lungsod para mamuhay at mamatay bilang isang normal na nilalang. Kaya ginamit ni Pakita ang kapangyarihan nito para buuin muli ang katawan ni Denji. Biglang nakita ni Denji si Pakita sa isang panaginip. Tinanong niya kung nagtagumpay ba ito sa pagkuha ng kanyang katawan. Sumagot si Pakita na gustong-gusto nitong marinig ang mga pangarap ni Denji. Sinabi nitong ito na ang bago nilang kontrata, ibibigay nito ang puso nitong demonyo at kapalit nito ay dapat tuparin ni Denji ang kanyang mga pangarap at ipakita iyon dito. Biglang nagising si Denji at napansing buo na ang kanyang katawan at ang tali na nasa buntot ni Pakita noon ay nasa dibdib na niya. Napansin din siya ng mga zombie at inutusan ng Zombie Devil ang mga ito na lamunin siya.
Nagalit si Denji dahil hinaharang nila ang kanyang pangarap kaya hinailan niya ang tali sa kanyang dibdib habang papalapit ang mga zombie. Sinubukan siyang kainin ng mga ito pero biglang lumabas si Denji mula sa kaguluhan na may mga chainsaw na nakausli sa kanyang mga braso at ulo. Nagulat ang zombie devil sa kanyang anyo at agad siyang sinugod ni Denji, hiniwa ang mata nito gamit ang chainsaw. Sumigaw sa sakit ang demonyo at hinampas siya palayo gamit ang galami nito. Kahit tumama siya sa bakal na haligi at bumagsak sa lupa, tumayo pa rin si Denji na parang walang nangyari. Inatake siya ng isang malaking zombie gamit ang bakal na pamalo pero walang epekto ito sa kanyang ulo. Isa-isa niyang pinaghihiwa ang mga zombie habang ibinabato ng zombie devil ang mga alagad nito para pigilan siya. Patuloy niyang tinadtad ang mga ito at muling sumugod sa zombie devil, pinapatay ang lahat ng humaharang sa kanya. Tumalon siya at hiniwa ang galamin nito para maabot ang ulo, saka itinusok ng malalim ang chainsaw bago tuluyang hatiin ang demonyo. Kahit patay na ang zombie devil, gumagalaw pa rin ang mga zombie kaya nagpa siya si Denji na ubusin din ang mga ito. Hinailan niyang muli ang tali at nagwala sa paghiwa sa mga zombie habang sinasabi na sa wakas ay makakalaya na siya sa utang. Kinaumagahan, dumating ang mga opisyal na devil hunters sa bodega at nadatnan si Denji na nakatayo sa gitna ng tambak ng mga bangkay ng zombie. Lumapit sa kanya ang pinuno nila na si Makima at sinabing mukha siyang halo ng tao at demonyo. Tinanong niya kung siya ang pumatay sa mga zombie pero ang naisagot lang ni Denji ay hiling na yakapin siya habang nanghihina siya. Tinupad ni Makima ang hiling niya at sinalo siya habang bumabagsak. Biglang naglaho ang mga chainsaw at ang helmet na demonyo at bumalik si Denji sa normal niyang anyo. Nalilito siya sa lahat ng nangyari kaya pinahiga siya ni Makima sa kanyang kondongan at sinabi na galing siya sa Public Safety Bureau. Ipinaliwanag niya na may dalawang pagpipilian si Denji, maging demonyo na papatayin niya o maging alaga niya na kanyang pakakainin. Hindi makapag-isip si Denji sa sobrang pagkabigla at tinanong na lang kung ano ang makakain niya sa almusal. Sumagot si Makima na tinapay na may butter at jam kasama ng kape. Hindi makapaniwala si Denji sa narinig niya at naisip niyang magsisimula na ang pangarap niyang normal na buhay. Sumakay siya sa kotse kasama si Makima at ang iba pa, at may bahagyang ngiti sa mukha, sinabi ni Makima na mula ngayon ay alaga na niya siyang aso. Sinabi rin niya na oo lang ang gusto niyang marinig mula kay Denji dahil wala siyang silbi sa asong hindi sumusunod sa amo. Nabigla si Denji dahil inakala niyang mabait si Makima at medyo nahulog pa nga siya rito, pero tinatrato na siya agad bilang aso. Nang maalala niya ang mga aso, naisip niya si Pakita at nalungkot siya, pero naputol iyon nang kumalam ang kanyang sikmura. Sinabi ni Makima na huminto sila para mag-almusal at sinabi ni Denji na wala siyang pera. Sagot ni Makima, siya na ang bahala at binigyan pa siya ng coat para matakpan ang katawan niya. Nakalimutan ni Denji ang iniisip niya kanina at muli siyang nahulog kay Makima. Maya-maya ay dumating sila sa isang maliit na kainan pero biglang bumagsak si Denji dahil sa dami ng dugong na wala sa kanya noong lumabas ang mga chainsaw sa katawan niya. Tinanong siya ni Makima kung paano siya naging ganoon at sinabi niyang ibinigay ng pet devil niya ang puso at kapangyarihan nito. Sinabi ni Makima na hindi pa niya narinig ang ganoong pangyayari pero naniniwala siya kay Denji at kaya niyang amuyin na buhay pa ang kaibigan niyang demonyo sa loob niya. Masayang masaya si Denji nang marinig yun pero muli siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, nakahiga siya sa kondongan ni Makima at dali-dali siyang umupo. Nasa harap na niya ang in-order niya. At nang tanungin siya ni Makima kung kaya na niyang umin mag-isa, tumanggi siya para siya na ang magpakain sa kanya. Tinanong ni Denji si Makima kung anong tipo ng lalaki ang gusto niya at sinabi nitong gusto niya ang mga lalaking katulad niya. Para bang nasa langit si Denji sa narinig niya at tuluyan siyang nalunod sa kanyang iniisip habang dinala siya ni Makima sa headquarters ng mga Devil Hunter at binigyan ng uniforme. Pagkatapos noon, ipinakilala siya sa kapwa Devil Hunter at senior niya na si Aki Hayakawa. Sinabi ni Makima kay Denji na makikipagtrabaho siya kay Aki, pero nagreklamo si Denji at sinabing gusto niyang kay Makima na lang magtrabaho. Mahinahon siyang kinausap ni Makima at sinabing kapag maganda ang performance niya, maaari siyang ma-promote at makatrabaho siya. Sa lungsod, kinulit ni Denji si Aki at paulit-ulit na tinatanong kung may boyfriend si Makima. Naiinis si Aki kaya dinala niya si Denji sa isang eskinita at binugbog ito, sabay sabing mag-quit na siya dahil hindi siya bagay sa trabaho. Sinabi niyang ang mga taong sumasali sa trabahong ito dahil sa mababaw na dahilan ay maagang namamatay at tinutulungan lang niya si Denji na umatras habang maaga. Inihagis niya ang sigarilyo kay Denji at dinuraan iyon para patayin. Sabay sabing huwag na siyang magpakita kinabukasan. Habang palis na si Aki, hinabol siya ni Denji at sinuntok gamit ang kilalang nutcracker na atake.
Bumagsak si Aki at paulit-ulit na tinamaan ang kanyang singit habang sinasabing iyon ang paraan niya ng pakikipaglaban sa kapwa lalaki. Sinabi ni Denji na wala siyang pakialam sa panghuhuli ng demonyo at sumali lang siya dahil kay Makima, pero kung makakakain siya ng masarap araw-araw, handa siyang mamatay para rito. Tumayo si Aki at sinubukang gumanti. Pero muling ginamit ni Denji ang parehong atake at napabagsak siya. Dinala niya si Aki pabalik sa headquarters at sinabi nila kay Makima na hindi sila magkakasundo. Sa kabila nito, isinama pa rin sila ni Makima sa isang espesyal na squad na sinasabing eksperimento iyon na binubuo ng mga kakaibang tao. Sinabi rin niya kay Denji na kapag tumakas siya o tumigil bilang Devil Hunter, ituturing siyang kriminal at agad siyang papatayin. Sa huli, napagdesisyonan na isama ni Aki si Denji sa kanyang bahay. Kinaumagahan, nilagyan ni Denji ng kung ano-ano ang tinapay at kinain ito habang ginugulo ang buong bahay ni Aki habang unti-unti niyang nararanasan ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Pinipigilan ni Aki ang galit niya para hindi agad mapalyas si Denji. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng misyon para puksain ng isang Fiend, isang demonyo na sumanib sa katawan ng tao. Nagtanong si Denji kung Fiend din ba siya. At sinabi ni Aki na hindi, dahil madaling makilala ang mga Fiend, iba ang itsura ng ulo nila kumpara sa tao. Pagdating nila sa isang silid, nakita nila ang isang Fiend na kumakain ng ibon, at inutusan ni Aki si Denji na mag-transform at patayin ito. Pero sa halip, mabilis itong tinapos ni Denji gamit ang palakol, sinasabing mas kaunti ang sakit sa ganitong paraan. Nagalit si Aki at isinubsob ang ulo ni Denji sa bintana, sinabing galit siya sa mga demonyo dahil pinatay ng isa ang buong pamilya niya sa harap mismo ng mga mata niya. Tinanong niya si Denji kung gusto ba nitong maging kaibigan ng mga demonyo, at sumagot si Denji na kung may demonyong gustong makipagkaibigan sa kanya, tatanggapin niya dahil wala siyang kaibigan. Umalis si Aki matapos iyon. Naiwan si Denji at nagsimulang pulutin ang mga adult magazine na nakakalat sa sahig. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang chainsaw powers niya ay dahil ayaw niyang madumihan ng mga iyon ng dugo. Napaisip siya na nabubuhay na siya sa buhay na gusto niya. Pero may kulang pa rin. Pakiramdam niya ay wala siyang malinaw na ambisyon na nagtutulak sa kanya. Napunta ang isip niya kay Makima at bigla niyang napagdesisyonan na ang kasalukuyang goal niya ay makahawak ng dibdib ng babae at hindi na niya ito maalis sa isip habang papunta sila sa opisina ni Makima. Sinabi ni Makima kay Denji na bibigyan siya ng partner at ipinakilala nito si Power, isang Fiend. Ipinaliwanag ni Makima na dahil medyo may katinoan si Power kumpara sa ibang Fiend, isinama siya sa unit ni Aki bilang eksperimento. Nagsimulang magpatrolya sina Denji at Power sa mga rooftop ng lungsod at napansin ni Denji na napakaingay at mayabang ni Power. Pinipilit siya nitong maghanap ng papatayin dahil nauuhaw ito sa dugo, pero pinili ni Denji na tiisin ang ugali nito kapalit ng tsansang mapalapit dito. Habang nagpapahinga sila dahil wala silang makita, sinabi ni Power na natatakot sa kanya ang mahihinang kalaban dahil napakalakas niya. Naiinis si Denji, pero biglang naamoy ni Power ang dugo at agad itong tumakbo. Nakakita siya ng Sea Cucumber Devil sa kalsada at agad itong sinugod. Gumawa siya ng martilyo gamit ang sarili niyang dugo at isang hampas lang ay durog agad ang demonyo habang napapanood lang ni Denji sa gulat. Hindi nagtagal, nagsimula ang cleanup sa lugar at dumating si Makima para pag-alitan sila. Sinabi niyang may civilian hunter na nakakuha na ng trabahong iyon at nakialam sila. Idinagdag pa niya na baka hindi bagay si Power bilang Devil Hunter at dapat na lang nitong protektahan ang sarili. Biglang sinabi ni Power na si Denji ang nag-utos sa kanya. Tinawag siyang sinungaling ni Denji at nagsimula silang mag-away, pero nang sabihan sila ni Makima na tumigil, agad na tahimik si Power. Kalaunan, habang bumibili si Denji ng inumin sa vending machine, nakita niyang nilalaro ni Power ang isang pasang gala. Ibinunyag ni Power na tanging sa mga pusa lang siya nakakasundo. Bago siya naging Fiend, isa siyang makapangyarihang demonyo na likas sa galit sa mga tao. Ngayon, galit na rin siya sa mga demonyo dahil kanidnap ng isa ang alaga niyang pusa na si Meowie. Sinabi ni Power na gagawin niya ang lahat para maibalik ang pusa niya kahit makipagtulungan pa siya sa mga taong kinamumuhian niya. Sagot ni Denji, hindi niya maintindihan ang paggawa ng ganoon para sa pusa pero maiintindihan niya kung para sa aso o para mapalapit sa isang babae. Tinanong siya ni Power kung tutulungan niya itong mabawi si Meowie kapalit ng pahintulot na mahawakan siya at agad namang pumayag si Denji, handang patayin ang demonyong kumuha sa pusa. Kumuha siya ng leave para kay Power at sabay silang nagtungo sa kinaroroonan ng demonyong kumidnap sa pusa. Sinabi ni Power na kapag siya ang lumapit, gagamitin ng demonyo ang pusa bilang panangga. Kaya si Denji ang kailangang lumaban. Dumating sila sa probinsya at itinuro ni Power ang bahay kung saan nakatira ang demonyo.
Pinangunahan niya si Denji papunta roon, pero napaisip si Denji, kung makikita siya ng demonyo, hindi ba gagamitin din ito ang pusa bilang hostage? Biglang tumigil si Power, at doon napagtanto ni Denji na niloko siya. Sinubukan niyang umatake, pero mas mabilis si Power at pinatumba siya gamit ang Blood Hammer. Kinaladkad niya si Denji papasok sa bahay at ibinigay ito sa Bat Devil na kinasundoan niya. Binuhat ng Bat Devil si Denji at ipinakita ang sugat nito sa braso na nakuha mula sa mga Devil Hunter. Gusto nitong inumin ang dugo ni Denji para gumaling, kaya piniga niya ito at ininom ang dugo. Pangit ang lasa ng dugo, pero agad nitong napagaling ang demonyo. Binitiwan nito si Denji at lumipad papunta sa bubong, sinasabing kakain pa ito ng ibang tao para mawala ang masamang lasa sa bibig nito. Tumingin si Denji kay Power at napagtanto niyang hindi niya dapat ito pinagkatiwalaan. Humarap si Power sa Bat Devil at hiniling na ibalik ang pusa ayon sa kasunduan nila. Ipinakita ng demonyo ang pusa, pero sinabi nitong dahil pangit ang dugong dinala niya, paparusahan siya. Nilunok nito ang pusa kasama ang hawla, at labis na naduraj si Power. Naalala niya kung paano niya nakilala si Meowee sa kagubatan matapos siyang maging fiend. Mahina at payat ang pusa, pero hindi ito natakot sa kanya, kaya inalagaan niya ito kahit balak lang sana niya itong patayin noong una. Kalaunan, napamahal na sa kanya ang pusa. Pero isang araw, habang nagpapahinga siya sa bubong, kinuha ng Bat Devil ang pusa at pinagbantaan siya na magdala ng dugo ng tao kapalit ng pagbabalik nito. Ngayong nakita niyang kinain ng kanyang alaga, wasak si Power. Tumingin siya kay Denji na may lungkot bago siya hinablat ng Bat Devil at nilamon din. Lumipad ito papunta sa lungsod para kumain pa ng mas maraming tao. Pero napansin nitong nakakapit pa rin si Denji sa kanya. Sinubukan siyang durugin ng demonyo, pero sa sandaling iyon, hinailan ni Denji ang tali sa kanyang dibdib. Naalala niya kung gaano siya nasaktan nang mawala si Pakita, at naisip niyang ganoon din siguro ang naramdaman ni Power nang mawala si Meowee. Biglang lumabas ang chainsaw mula sa ulo niya at ginamit iyon para putulin ang braso ng Bat Devil. Bumagsak sila sa isang gusali at sinabihan ni Denji ang isang takot na empleyadang babae na tumakbo bago pa siya makain. Muli niyang sinugod ang Bat Devil, itinulak ito pababa sa kalsada at walang tigil na inatake. Sinigawan pa niya ang mga tao na tumakbo, pero ginamit iyon ng Bat Devil bilang kahinaan niya. Binato nito ang isang kotse na may taong nasa loob kay Denji, at agad niyang ibinalik ang chainsaw sa kanyang mga braso para saluhin ang kotse. Tinanong siya ng demonyo kung bakit niya pinoprotektahan ang mga tao, at sinabi ni Denji na wala naman siyang pakialam sa mga ito. Ibinato niya pabalik ang kotse. At nakatalo ng lalaki palabas bago ito tumama. Tumama ang kotse sa ulo ng Bat Devil at sumabog, na nagpasiklab ng apoy sa katawan nito. Nagalit ang demonyo at ginamit ang pinakamalakas nitong atake, humigop ito ng napakaraming hangin at pinakawalan iyon bilang isang malakas na ultrasonic blast na kayang wasakin ang isang gusali. Inakalang patay na si Denji, nagpa siya itong kainin ng isang tao para makabawi ng lakas. Pero buhay pa si Denji. Hinailan niya muli ang tali at yumandar ang chainsaw, at tinanong siya ng Bat Devil kung paano siya nabubuhay pa. Sumigaw si Denji na mas matitindi pa ang pinagdaanan niya at hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagkaka-girlfriend. Natakot ang demonyo sa kanyang determinasyon at binitiwan ng tao, saka naghagis ng malaking bato para pigilan siya. Pero hinati lang iyon ni Denji at muli siyang sumugod, pinutol pati ang isa pang braso ng demonyo. Inihampas ni Denji ang demonyo sa gusali at saka hiniwa ang tiyan nito. Dahilan para sumabog palabas ang laman loob nito. Maya-maya, nagmulat si Power sa mga bisig ni Denji, mahigpit na hawak ang kulungan ni Meowee. Tinanong niya kung bakit siya iniligtas kahit tinangka niyang patayin si Denji. Tinawag niya itong tanga, pero maya-maya ay sinabi rin niyang tutuperin niya ang pangako at papayagan siyang makahawak. Sobrang saya ni Denji at halos mapasigaw sa tuwa, pero biglang naputol ang kanyang braso. Isang napakalaking demonyong parang uod ang dumating, kinuha ang naputol na braso at kinain ito habang wala magawa si Denji kundi panoorin. Tinanong niya si Power kung kaya pa nitong lumaban, pero sinabi nitong hindi na nga siya makagalaw. Pinakiusapan siya ni Power na kunin si Meowee at tumakbo, pero pinili ni Denji na lumaban. Hinailan niya ang tali sa dibdib niya, pero maliit lang na chainsaw ang lumabas sa ulo niya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Lumapit si Denji sa demonyo, at sinabi nitong nobya siya ng Bat Devil at galit ito dahil pinatay ito. Sinabi nitong pababayaan na lang si Denji dahil mukhang cute siya. Pero papatayin nito ang babae at ang pusa. Naghanda si Denji na lumaban dahil ayaw niyang maaga ang gantimpala niya. Inatake siya ng demonyo, iniwasan niya ang mga gal-ami nito at tumalon-talon para umiwas, pero nahuli siya at inihampas sa gusali.
Patuloy siyang umatras sa mga atake nito hanggang makakita siya ng pagkakataon para makalapit at makasuntok pero muli siyang tinamaan at napalayo. Sinabi ng demonyo na hindi nito matanggap na natalo ang nobyo nito sa isang mahina at ngayon ay papatayin na siya. Sumigaw si Denji na hindi siya mamamatay hanggat hindi pa niya nahahawakan ang gusto niya at tinawag iyon ng demonyo na isang katawa-tawang pangarap. Tinamaan si Denji sa sinabi nito at naalala niyang lagi ring minamaliit ang pangarap niya. Dahil doon, sumugod siya ng galit, iniwasan ng mga atake at umakyat sa katawan ng demonyo. Tinaga niya ito gamit ang maliit na chainsaw sa ulo niya at sumigaw na ang pangarap niya ay kasing halaga rin ng paghihiganti o pagprotekta sa pamilya ng iba. Sinabi niya na kung matatalo nito siya, mas mababa pa ang pangarap nitong kainin ang lahat ng tao kaysa sa simpleng hangarin niyang mapalapit sa babae. Muling umatake ang demonyo at iniwasan ni Denji ang mga gal-amin nito habang ginagamit ang lamang loob ng Bat Devil para atali ang mga paa nito at pabagsakin. Nasugatan niya ulit ito pero nagsimulang hampasin siya ng demonyo gamit ang mga gal-amin nito. Halos bumigay na si Denji pero pinilit niyang tumayo at lumaban ulit. Tumakbo siya at nagtago sa likod ng mga kalat para atakihin ito mula sa likuran. Hinawakan niya ang buhok nito at sinaksak gamit ang chainsaw pero natusok din siya ng dila nito. Halos kainin na siya nang biglang dumating si Aki. Tumingin ito sa demonyo habang gumagawa ng hugis aso gamit ang kamay niya at sa utos niya ay biglang lumitaw ang ulo ng Fox Devil at kinagat ang ulo ng demonyo. Na nagligtas kay Denji. Nilunok nito ang ulo at biglang naglaho. Dumating naman ang iba pang miyembro ng squad. Inutusan ni Aki ang mga baguhan na tulungan ng mga sibilyan na lumikas at sinabi sa partner niyang si Himeno na bantayan kung may natitirang demonyo. Pagkatapos, dinala ni Aki si Denji sa ospital kung saan agad itong nagising na magaling na. Maging ang naputol niyang braso ay naibalik matapos siyang salina ng dugo. Habang nagbabalat ng mansana si Aki para sa kanya, sinabi nitong parang demonyo na talaga si Denji. Sagot ni Denji na kaibigan niya rin ang isang demonyo at tinawag siya ni Aki na ignorante. Ipinaliwanag nito na ang mga Devil Hunter ay gumagawa ng kontrata sa mga demonyo para gamitin ang kapangyarihan ng mga ito. May kontrata siya sa Fox Devil na kumakain ng bahagi ng katawan niya tuwing hihingi siya ng tulong. At sa pagkakataong iyon ay balat niya ang kapalit. Tinanong ni Aki kung ano ang ginawa ni Power pero tumanggi si Denji na isumbong siya. Sinabi ni Denji na mabuting tao si Power at nagkunwari pa siyang walang alam tungkol sa dugong kumalat sa labas ng bahay ng Bat Devil. Inakusahan siya ni Aki na kinakampihan na naman niya ang mga demonyo. Pero naalala ni Aki kung paanong nagpapasalamat ang mga taong iniligtas ni Denji sa Chainsaw Devil kaya nakakita siya ng kaunting pag-asa sa kanya. Sinabi niyang hindi na niya iimbestigahan pa ang nangyari at hindi siya magre-report ng masama sa mga nakakataas pero may isang kondisyon. Kailangan sundin ni Denji ang mga payo at utos niya ng seryoso dahil wala itong moralidad at hindi pa nito naiintindihan kung paano gumagana ang mundo. Kapag ginawa niya yon, mapoprotektahan niya ang kasalukuyan niyang pamumuhay. Pumayag si Denji at sinabing kahit wala siyang mataas na pangarap tulad ng iba, seryoso siya sa pagtupad ng simpleng hangarin niya kaya makikipagtulungan siya. Pagkatapos noon, lumabas si Aki kung saan hinihingi ni Power na alisin na ang posa sa kanya dahil napatunayan na siyang inosente. Tinanggal iyon ni Aki kahit may babala laban dito. Sinabi niya na bilang mga Devil Hunter, gagamitin nila ang mga demonyo at maging ang mga kaibigan kung kinakailangan, pero hindi ibig sabihin na kaibigan niya ang mga ito. Pagkatapos, pumunta si Aki kay Makima para i-report ang nangyari at gumawa siya ng kwento para protektahan sina Denji at Power. Tinanggap iyon ni Makima kahit alam niyang kasinungalingan at sinabi kay Aki na parang naging mas relax siya simula nang tumira siya kasama si Denji. Kinabukasan, maagang gumising si Aki para gawin ang lahat ng gawaing bahay habang si Denji ay patuloy na pabigat. Habang naghahanda si Aki ng tanghalian, may malakas na kumatok sa pinto at nang hindi nila ito binuksan. Sinira ng bisita ang lock. Si Power pala yon kasama si Meawi at titira na sila roon simula araw na iyon. Agad na tumawag si Aki kay Makima para magreklamo pero sinabi nitong siya ang nagdesisyon na doon patirahin si Power dahil si Aki lang ang kayang magkontrol sa kanya at kay Denji. Nagreklamo si Aki pero nang sabihin ni Makima na siya lang ang mapagkakatiwalaan niya, pumayag din siya. Naging mas magulo ang buhay nila dahil kay Power kaysa kay Denji dahil ayaw nitong kumain ng gulay. Hindi nagpa-flush ng inidoro at ayaw pang maligo. Pero sa kabila nito, mas napalapit sina Denji at Aki bilang magkakampi. Kinagabihan, habang naglilinis ng inidoro si Denji, lumapit si Power at sinabing oras na para kunin niya ang ipinangakong gantimpala. Bumilis ang tibok ng puso ni Denji habang umupo si Power at sinabing 3 beses lang siyang pwedeng makahawak bilang kapalit ng pagliligtas sa kanya at kay Meawi mula sa Bat Devil.
Dahil dito, hindi na mapakali si Denji buong araw. Kinabukasan, habang tinuturuan siya ni Makima tungkol sa mga papeles, napansin nitong balisa siya. Tinanong siya kung ano ang problema at inamin ni Denji na hindi naging masaya ang natupad niyang pangarap kundi parang wala lang. Sinamantala ito ni Makima at hinawakan ang kamay niya, sabay sabi na mas nagiging makabuluhan ang ganitong bagay kapag mas malapit ka sa isang tao. Hinaplos niya ang kamay ni Denji, idinikit sa mukha niya, at kinagat pa ang daliri nito na nagbigay kay Denji ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nang lalo pa niya itong ailapit, biglang napahiga si Denji mula sa upuan. Lumapit si Makima sa kanya at tinanong kung may gagawin ba siya para sa kanya. Agad namang pumayag si Denji na gawin ang kahit ano. Umupo si Makima at sinabi niyang gusto niyang talunin ni Denji ang Gun Devil para sa kanya. Ikinwento niya na unang lumitaw ang Gun Devil 13 taon na ang nakalipas sa Amerika. Pero hindi na alam kung nasaan ito ngayon. Sinabi ni Makima na ito ang pinakamalakas na demonyo na gustong patayin ng lahat ng Devil Hunter at posibleng si Denji lang ang may kakayahang gawin yon. Bilang gantimpala, sinabi ni Makima kay Denji na kapag napatay niya ang Gun Devil, tutuperin niya ang kahit isang hiling niya, kahit ano pa yon. Halos hindi makapaniwala si Denji sa sobrang saya. Ipinaliwanag ni Makima na ginagawa lang niya ang pangakong iyon dahil napakalakas ng Gun Devil. Sinabi niya na ang takot ng tao ang nagiging demonyo at habang mas kinatatakutan ng isang bagay, mas lumalakas ang demonyong iyon. Noong nakaraan, sumikat ang negosyo ng baril dahil bumibili ang mga tao para labanan ang mga demonyo. Pero mabilis itong naging problema at kumalat ang karahasan gamit ang baril. Lalong pinalala ito ng media kaya mas maraming tao ang natakot sa mga baril. Ang pinakamatinding pangyayari ay nang magkaroon ng isang terrorist attack sa Amerika at sa mismong araw na iyon unang lumitaw ang Gun Devil. Ikinwento rin ni Makima ang nakaraan ni Aki. Lumaki ang pamilya niya sa malamig na lugar sa Hilaga. Isang araw, habang inaalagaan ng mga magulang niya ang may sakit niyang kapatid, tinawag ni Aki ang ama niya para maglaro, pero sinabi nitong mag-isa na lang siyang maglaro dahil hindi maganda ang lagay ng kapatid niya. Naiinis si Aki dahil palaging may sakit ang kapatid niya, pero gusto pa rin itong makipaglaro kaya lumabas ito. Sinubukan ni Aki na paalisin siya sa pamamagitan ng paghagis ng snowball, pero nauwi iyon sa masayang snowball fight. Pagkatapos, pinauwi niya ang kapatid niya para kunin ang glove para makapaglaro sila ng catch. Bigla, may isang napakabilis na bagay na tumama sa bahay nila at agad itong nag-iba na ikinamatay ng buong pamilya ni Aki. Sinabi ni Makima kay Denji na sa araw na iyon, pumatay ang Gun Devil ng 1.2 milyong tao sa loob lamang ng 5 minuto bago ito nawala. Dahil dito, nagkaroon ng matinding takot sa buong mundo at lalo pang lumakas ang mga demonyo. Tinanong ni Makima si Denji kung kaya ba niyang patayin ang ganoong kalakas na kalaban at sinabi niyang kung magseseryoso siya, kakayanin niya yon. Sinabi ni Makima na ang unang hakbang ay hanapin ang Gun Devil at inilabas niya ang isang maliit na kahon na may mga bala na magkakadikit. Ipinaliwanag niya na ang mga iyon ay bahagi ng laman ng Gun Devil na nakolekta nila. Malakas ang hatak ng mga pirasong ito sa isa't isa at kapag nakabuo sila ng malaking tipak, ituturo nito kung nasaan ang Gun Devil. Idinagdag pa niya na ang sinumang demonyong makakakain ng piraso nito ay lalong lalakas. Hindi nagtagal, pumunta si Aki at ang team niya sa isang hotel na sinasapian ng demonyo. May dala siyang piraso ng Gun Devil at nang mag-react ito sa presensya sa loob ng hotel, nakumpirma nilang ang target nila ay nakakain din ng bahagi ng Gun Devil. Habang papunta roon, chill lang sina Denji at Power kaya pinipigilan sila ni Aki sa pamamagitan ng pagbibigay ng chewing gum. Patuloy pa rin niya silang sinisigawan, kaya sinabihan siya ni Himeno na huwag masyadong istrikto. Bigla niyang naisip na magbigay ng gantimpala, isang halik sa pisngi para sa makakapatay ng demonyo. Nahihiya si Denji sa una, pero agad niyang naalala si Makima at sinabi niyang alam na niya kung kanino niya gustong ibigay ang unang halik niya at gagawin niya ang lahat para dito. Pero nang sabihin ni Himeno na kung siya ang makakapatay, bibigyan niya siya ng halik na may dila, agad nagbago ang isip ni Denji. Nagsimula silang mag-agawan para sa gantimpala at sumali rin si Power at ang takot na si Kebeni. Tinanong ni Himeno si Aki kung ano ang tingin niya sa mga bagong recruit at sinabi nitong malamang mamatay ang mga ito sa loob ng 1 taon o mag-quit. Sinabi lang ni Himeno na huwag siyang mamatay na nagpabalik sa alaala ng una nilang pagkikita. Nasa libingan si Himeno ng dati niyang partner nang dalhin ng kanyang mentor ang batang si Aki at ipinakilala ito bilang bago niyang kapareha. Sinabi ni Himeno na lahat ng naging partner niya ay namatay dahil bata at walang karanasan, kaya pinaalalahanan niya si Aki na huwag siyang iwanan. Sa kasalukuyan, bumukas ang isang pinto sa harap ng grupo at lumabas ang isang maliit na demonyo na ulo at 2 kamay lang.
Tumalon ito papunta sa kanila pero pinahinto ito ni Himeno sa ere gamit ang kanyang kapangyarihan at agad naman itong tinapos ni Power. Sinabi ni Power na natigilan ng demonyo dahil sa takot sa kanya pero sinabi ni Himeno na siya ang dahilan nito. May kontrata siya sa Ghost Devil at nagagamit niya ang kanang braso nito kapalit ng kanang mata niya. Umakyat sila sa itaas para hanapin ang demonyo. Pero napansin ni Aki na ang dugo ng demonyong pinatay nila ay nasa itaas pa rin. Tiningnan niya ang numero ng palapag at sinabi na mula sila sa ikawalong palapag pero bumalik sila roon. Sinubukan niyang kumpirmahin ito at bumaba siya sa hagdan pero bumalik din siya sa ikawalong palapag. Lahat ay nalito at napaisip kung paano sila naipit sa ganoong sitwasyon. Gusto rin itong kumpirmahin ni Himeno kaya pinagawan niya si Kebeni ng peace sign bilang palatandaan bago siya bumaba. Bumalik din siya sa ikawalong palapag mula sa itaas at napagtanto ni Aki na kakayahan ito ng demonyo. Ginamit din niya si Kebeni bilang marker at pinatayo sa harap ng pinto habang pumapasok siya sa isang silid. May isa pang silid sa kabila ng bintana at nang dumaan siya roon at lumabas, lumitaw siya sa likod ni Kebeni. Samantala, napansin din ni Denji ang parehong bagay. At napagtanto ng lahat na hindi sila makaalis sa ikawalong palapag. Pumasok sila sa isang silid para pag-usapan ang susunod na gagawin. Napansin ni Aki na hindi na nagre-react ang piraso ng Gun Devil at sinabi ni Himeno na mukhang tuso ang demonyong kinakaharap nila. Tinanong ni Arai kung ano ang mangyayari kung matagal silang manatili roon at nanginginig na sinabi ni Kebeni na mamamatay silang lahat sa gutom. Sinubukan siyang palakasin ni Arai pero sinabi niyang napilitan lang siyang maging devil hunter ng kanyang mga magulang para mapag-aral ang mas matalino niyang kapatid. Dalawa lang ang pagpipilian niya, maging model o maging devil hunter at napaiyak siya sa pagsasabing mali ang pinili niya. Natawa si Power sa kanya dahil natutuwa ito sa reaksyon niya habang sinubukan naman ni Himeno na pakalmayin si Kebeni. Napansin ni Aki na ang orasan sa silid ay nakatigil sa 8, 18 at ganoon din ang lahat ng orasan sa palapag. Naisip niya na kung pinatigil ng demonyo ang oras sa palapag na ito, walang ibang devil hunter ang makakatulong sa kanila. Para kay Denji, parang pabor pa yun dahil makakatulog siya nang hindi iniisip ang oras na ikinagulat ni Aki. Maya-maya, ginaising ni Himeno si Denji at tinanong niya kung nakalabas na ba sila ng hotel. Sinabi niyang naghahanap pa rin si Aki ng demonyo. Si Araya ay sobrang kinakabahan at nagkukulong sa isang silid habang si Kebeni naman ay nagpanik dahil nauubusan na sila ng tubig at sinubukang uminom sa inidoro, kaya pinatulog siya ni Himeno. Si Power naman ay nananatiling masigla at baliw gaya ng dati. Binantayan nilang tatlo ang dalawang takot na kasama nila at maya-maya ay sinindihan ni Himeno ang huli niyang sigarilyo. Napansin ni Denji na kapareho iyon ng brand na ginagamit ni Aki at ipinagmalaki ni Himeno na siya ang nagturo kay Aki na manigarilyo. Ikinwento niya na minsan inalok niya si Aki ng sigarilyo pero tumanggi ito dahil hindi raw iyon mabuti sa kalusugan. Sinabi ni Himeno kay Aki na ang mga devil hunter ay kadalasan namamatay ng maaga. Kaya subukan na lang niya manigarilyo pero nanindigan si Aki na hindi siya mamamatay agad. Natuwa si Himeno dahil madalas siyang emotionally affected sa pagkamatay ng mga naging partner niya. Isang araw, nakita ni Aki si Himeno sa palengke na sinasampal ng isang babae, nalaman niyang girlfriend iyon ng dating partner ni Himeno na dumating para ilabas ang galit sa kanya. Sinabi ni Himeno kay Aki na okay lang yon pero hindi ito pumayag. Hinabol ni Aki ang babae at nilagyan ng chewing gum ang buhok nito. At nang ikwento niya iyon kay Himeno, tumawa ito ng malakas. Inaya niya si Aki kumain sa labas at binal ikan ng sinabi ng mentor niya na hindi takot ang mga demonyo sa pinakamalakas o pinakamagaling na hunter, kundi sa mga pinakabaliw. Sinabi niya kay Aki na magtatagal ito, pero inakala ni Aki na biro lang iyon. Inalok siya ulit ni Himeno ng sigarilyo at sinabing subukan niya para sa kanya. Sinabi ni Aki na iyon na ang una at huling sigarilyong susubukan niya, pero hindi iyon nangyari. Sa kasalukuyan, pumasok si Aki at hiniling kay Himeno ang sigarilyo. Nang malaman niyang iyon na ang huli, kinuha niya ito sa bibig ni Himeno at siya mismo ang nanigarilyo. Nagulat si Denji at nag-react tungkol sa indirect kiss pero sinabihan siya ni Aki na tumahimik dahil may masamang balita siya. Ang demonyong napatay nila kanina ay nagsimulang lumaki at naging mas baluktot. Lumabas sila at nakita ang demonyong parang tumor na may mga hugis ng mukha ng tao. Nag-alok ang demonyo ng kontrata, sinasabing palayain sila kung papayagan nilang kainin si Denji. Biglang lumabas si Kebeni na nanginginig at may hawak na kutsilyo at sinabing dapat kainin si Denji. Sinugod niya ito pero pinatumba siya ni Aki at Himeno. Hiniling ni Himeno kay Aki na gamitin ang Fox Devil pero hindi ito gumana dahil tila hiwalay sila sa totoong mundo. Sinubukan ni Himeno na hatiin ang demonyo gamit ang Ghost Devil pero lalo lamang itong lumaki.
Tumawa ang demonyo at sinabi nitong hindi iyon ang totoong katawan niya at wala pa ang puso niya sa ikawalong palapag. Sinabi nitong nasa loob sila ng tiyan nito at ang tanging paraan para makalabas ay ang pagtanggap ng kontrata. Hindi naniniwala si Denji na papakawalan sila ng demonyo kahit matapos siyang kainin, pero ipinaliwanag ni Himeno na kapag may kontrata, obligado ang demonyo na tuparin ang bahagi nito kung tutuperin ng tao ang kanila. Lumabas si Arai at sumang-ayon sa pagpatay kay Denji, pero tutol si Aki dahil naniniwala siyang may dahilan ang demonyo sa hinihingi nito. Sumang-ayon si Himeno kay Aki. Habang si Power ay gustong patayin si Denji para makauwi at mapakain si Meawi. Napagdesisyonan nilang huwag patayin si Denji at naghintay sila sa pasilyo habang patuloy na lumalaki ang demonyo. Tinanong ni Himeno si Aki kung may plano ba siya at sinabi nitong kung kinakailangan ay gagamitin niya ang kanyang espada. Agad siyang pinigilan ni Himeno at sinabihang papatayin niya muna si Denji bago gamitin ni Aki ang espada. Samantala, kinain ni Power ang lahat ng pagkain nila at nagalit si Arai. Habang nag-aaway sila, dumating si Kebeni na may hawak na kutsilyo at sinisisi si Power sa nangyayari. Sinubukan siyang pakalmayan ni Arai, pero inakusahan siya ni Kebeni na kakampi ng mga demonyo at sinubukang saksakin siya, dahilan para magpanik ito. Dahil sa kanilang takot, lalo pang lumakas ang demonyo at mabilis itong lumaki. Tumakbo sina Aki at iba pa habang tumatawa ang demonyo at sinasabing katatakutan nila ito dahil siya ang Eternity Devil. Biglang nagsimulang tumagilid ang sahig habang ang buong hotel ay nagbabago ang anyo at may malaking butas na bumukas sa gitna nito kung saan lumabas ang bibig ng Eternity Devil para lunukin si Denji. Nagsimulang magmakaawa sina Arai at Kebeni na isakripisyo na lang si Denji pero nagdesisyon siyang gamitin ang espada ni Aki. Ayaw ito ni Himeno kaya pinigilan niya si Aki gamit ang Ghost Devil Arm. Sinasabing kung gagamitin niya ang espada, makakalabas sila pero kapalit nito ay malaking bahagi ng buhay ni Aki ang mawawala at hindi niya ito hahayaan. Biglang tinakal ni Arai si Denji at sinubukang saksakin ni Kebeni pero hamarang si Aki at siya ang nasaksak. Nagulat ang lahat at nang tumayo si Aki sinabi niya na kahit si Denji ang pinakawalanjian na nakilala niya, kinikilala niya ang tapang nito at gusto niyang makasama ang mga katulad niya bilang kasama sa pagpatay sa Gun Devil. Natarante si Denji nang makita si Aki na sugatan at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinisi ni Kebeni si Denji at sinabing kung kakainin na lang siya, matatapos na ang problema. Dahil sa sobrang inis sa bangayan, nagdesisyon si Denji na tumalon papasok sa bibig ng demonyo, pero hindi siya basta susuko. Alam niyang takot ang Eternity Devil sa chainsaw niya at nasasaktan ito kapag tinatamaan, kaya plano niyang durugin ito mula sa loob hanggang sa mamatay ito sa sakit. Sinabi rin niya na kung magtagumpay siya, dapat hindi makalimutan ng demonyo ang halik na ipinangako sa kanya. Sinabi ni Denji kay Aki na hindi niya kailangang protektahan siya dahil pagod na siyang may utang sa ibang tao at kung makalabas sila ay pantay na sila. Hinailan niya ang tali sa dibdib at tumalon sa bibig ng Eternity Devil. Nilamon siya ng demonyo at natuwa ito, pero biglang pinunit ni Denji ang loob nito at lumabas bilang Chainsaw Man. Patuloy niyang pinupunit ang Eternity Devil kahit patuloy itong umaatake. Sinabi ng demonyo na hindi niya mahahanap ang puso nito at hindi niya ito matatalo, sabay sabing mas mahina si Denji ngayon kaysa dati. Natakot ang lahat sa karahasan, pero sinabi ni Power na si Denji ay nawawala ng dugo at kapag nagpatuloy iyon ay hihina siya at mawawala ang chainsaw niya. Kinagat siya ng mga bibig sa loob ng Eternity Devil at ramdam ni Denji na nauubusan siya ng lakas, kaya kumagat siya mismo sa laman ng demonyo para makabawi ng enerhiya. Muli siyang nagpatuloy sa pagwasak dito habang sinasabing parang tubig sa imbornal ang lasa ng dugo nito, pero ang ekspresyon nito ng sakit ay parang strawberry jam sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Himeno na hindi pa siya nakakita ng mas baliw kaysa kay Denji. Naalala niya ang sinabi ng kanyang mentor na ang mga demonyo ay natatakot sa mga baliw na devil hunter dahil hindi sila madaling takutin at hindi rin madaling intindihin, at natatakot ang demonyo sa hindi nito maintindihan gaya ng tao. Naalala rin niya na sinabi ng mentor niya na hindi siya at si Aki ang tipo ng taong sapat na baliw para doon, kahit may ambisyon silang patayin ang Gun Devil. Sinabi rin nito na dapat sanayin si Aki ng mabuti dahil sa takbo ng kanyang landas ay maaari itong makarating sa Gun Devil at ayaw niya iyon mangyari. Kaya minsan ay iminungkahi ni Himeno kay Aki na mag-private sila para hindi nahabulin ng Gun Devil at kumita na lang ng maayos at magkaroon ng oras sa sarili. Tumanggi si Aki. Sinasabing hindi siya aalis sa public safety dahil yun lang ang lugar na may access sa Gun Devil fragments. Alam ni Himeno na mamamatay si Aki kung haharap siya sa Gun Devil dahil kulang siya sa kabaliwan. Pero habang nakikita niya si Denji ngayon, iniisip niya na kung may kayang talunin ng Gun Devil, yun ay si Denji.
Biglang bumagsak si Denji dahil sa atake ng Eternity Devil at sinubukan siyang tulungan ni Himeno sa pamamagitan ng paghila sa tali niya para muling gumana ang chainsaw niya. Tumawa si Denji habang sinasabi na ipagpapatuloy niya ang pagputol sa Eternity Devil at pag-inom ng dugo nito para makabawi ng enerhiya, at ito na raw ang pinakamalapit na mararating ng sangkatauhan sa isang perpetual motion machine. Patuloy siyang umatake ng walang pahinga kahit na ang mga nanonood sa kanya ay unti-unting nanghihina sa gutom at nagre-retiro muna sa mga silid para magpahinga. Si Himeno ang patuloy na nagbabantay sa kanya at siya ang nakasaksi sa pagtatapos ng laban matapos ang 3 araw na tuloy-tuloy na labanan. Pumasok siya sa silid at niyakap si Denji, sinasabing magpahinga na sila dahil tapos na ang lahat. Sa ibaba, tuluyang sumuko ang Eternity Devil sa walang katapusang sakit at inalok ang puso nito kay Denji para tapusin na siya. Walang pag-aalinlangan itong ginawa ni Denji at pagkatapos noon ay nakalabas sila ng hotel. Nakahinga si Denji ng maluwag dahil ligtas silang nakalabas at nakakuha pa sila ng piraso ng Gun Devil Flesh. Pero bigla siyang bumagsak. Sinundan siya ni Himeno at binuhat siya papunta sa ospital habang si Power naman ang tumulong kay Aki. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Aki at katatapos lang nila ni Himeno sa isang misyon. Iminungkahi ni Himeno na mag-party sila para sa mga bagong recruit dahil sina Arai at Kabeni ay nakakaramdam ng guilt sa tangkang pagpatay kay Denji at gusto na nilang mag-resign. Naniniwala si Himeno na makakatulong ang party para mas magbonding ang grupo. Alam ni Aki na gusto lang ni Himeno uminom. Pero pumayag siya dahil aalis si Makima sa susunod na linggo at gusto niyang makasama ito bago siya umalis. Sinabi pa ni Himeno na matagal na nananatili si Makima sa lungsod dahil kay Denji at naging interesado siya sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang party at nandoon ang lahat. Halos hindi makabasa si Denji kaya wala siyang pakialam sa menu, mas interesado siya sa ipinangakong halik. Tinanong niya si Himeno tungkol dito at sinabi nitong kailangan muna niyang malasing para magawa iyon at hiniling din niyang patawarin ni Denji ang lahat ng nagtangkang pumatay sa kanya. May senior na nagsabi kay Denji na magpakilala ng maayos, pero pinaalalahanan siya ni Aki na huwag ibahagi ang tungkol sa contract devil niya sa mga hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Nagpakilala si Denji at sinabing 16 siya at ang hilig niya ay kumain at matulog. Nagpakilala rin si Aki ng seryoso at sinabi niyang may kontrata siya sa Fox Devil. Si Kabeni naman ay nagpakilala rin pero itinago ang kanya. Nalaman nilang isang miyembro ng squad nila ang namatay kahapon at nagdasal ng malakas si Himeno para sa kaluluwa nito dahil lasing na siya. May senior na nagbabala kay Denji na mag-ingat kay Himeno kapag lasing dahil hinahalikan daw nito ang kahit sino. Masaya si Denji dahil yun mismo ang gusto niya. Habang sinasabi niyang ito na ang unang halik niya, dumating si Makima at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya. Natataranta si Denji at sinabing wala lang iyon. Nang tanungin siya ni Himeno kung ayaw na niya ng halik, agad siyang pumayag, pero naguguluhan siya sa pagitan ng hindi paghalik sa harap ni Makima at hindi mawala ang pagkakataon sa unang French kiss. Nagdesisyon siyang ilipat ang usapan sa Gun Devil Flesh. Tinanong din ni Aki si Makima kung may itinatago siya tungkol sa Chainsaw Devil. Pero sinabi niyang sasabihin lang niya ang sikreto kung matatalo siya sa inuman. Pumayag si Aki at sumali rin si Himeno. Natalo ni Makima ang dalawa sa inuman at nag-enjoy ang lahat sa party. Biglang lumapit si Himeno kay Denji at hinalikan siya habang nakatingin si Makima sa kanila. Para kay Denji, pakiramdam niya nasa langit siya, pero bigla niyang napansin na may kakaibang lasa sa bibig niya. Na-realize niya na vomit ni Himeno yon. Nadiri siya, pero tumatawa ang mga senior dahil alam nilang mangyayari yon. Wala siyang nagawa kundi lunukin ito at makalipas ang ilang sandali ay siya mismo ang nagsuka sa banyo. Tinulungan siya ni Aki, sinasabing naiinggit siya kay Denji dahil wala siyang natural na talento bilang Devil Hunter. Sagot ni Denji kung paano siya maiinggit sa taong ang unang halik ay lasang suka. Saka bumalik sa ginagawa niya. Natapos ang party at nasa labas na ang lahat pero hindi makita ni Makima si Denji. May nagsabi na nawalan siya ng malay at dinala siya ni Himeno sa kanyang lugar. Nagising si Denji sa kwarto ni Himeno na nauuhaw at pinainom siya nito ng alak sa pamamagitan ng halik. Lasing na lasing si Himeno at hindi niya napansin na nadala niya si Denji sa bahay. Lumapit siya kay Denji at sinabing nakita niyang gusto nito si Makima at pinapayo niyang kalimutan na lang iyon. Pati si Aki ay huwag nang humanga kay Makima. Bigla siyang humiga sa tabi ni Denji at hinaplos ang labi nito, tinatanong kung gusto niyang gawin iyon kasama siya. Natulala si Denji at kahit may nararamdaman siyang pagkagulo, hindi niya pinagkakatiwalaan si Himeno dahil sa nangyari sa kanya kanina. Sa gitna ng pagkalito niya, napansin niya ang lollipop sa bulsa niya at naalala ang nakaraan, noong labis siyang nadismaya sa puke kiss, pinayuhan siya ni Makima na lumabas para magpahangin.
Habang nasa labas siya, binigyan siya ni Makima ng gamot sa hangover at nilagay sa bibig niya ang lollipop na kanyang sinipsip, sinasabing hindi niya makakalimutan ang lasa na iyon, pero hindi niya kailangang mag-alala dahil marami pa siyang mararanasan sa hinaharap. Sinabi pa ni Makima na iyon ang kanyang unang indirect kiss. Bumalik sa kasalukuyan, nakahiga si Denji habang nakatitig sa lollipop at natutulog si Himeno sa kama. Desidido si Denji na ang unang beses niyang makipag-sex ay kay Makima, kaya handa siyang palampasin ang pagkakataon na iyon. Kinabukasan, ginaisan siya ni Himeno at dinala sa balkonahe para mag-almusal. Sinabi nitong wala siyang maalala sa nangyari kagabi at tinanong kung pinilit ba niya si Denji. Direktang sinabi ni Denji na ayaw niyang gawin ang kahit ano sa maduming babae na tulad niya at iniipon niya ang sarili para kay Makima. Sinigaw pa niya na mabuti at walang nangyari dahil menor de edad pa siya at mapupunta siya sa kulungan kung hindi. Tinanong siya ni Himeno kung talagang gusto niya si Makima kahit may masamang ugali ito at sinagot niyang oo. Dahil dito, inalok siya ni Himeno na maging wingman niya at nagulat si Denji. Pero sinabi rin ni Himeno na kailangan din niyang tulungan siya para mapalapit kay Aki. Pumayag si Denji sa kasunduan at sinabi ni Himeno na maging magkaibigan sila. Samantala, si Makima ay nasa tren kasama ang isa pang Devil Hunter papunta sa ibang lungsod para makipag-usap sa kanilang mga nakakataas. Habang umaandar ang tren, biglang may mga gangster na nakabalat kayong pasahero ang bumaril sa kanila at agad silang napatay sa isang putok. Sa kabilang banda, abala sina Denji at ang iba sa kanilang araw-araw na buhay at trabaho bilang Devil Hunters. Walang nakapansin sa paligid nila na ang mga tao ay nagtatago ng baril at sa sandaling may pagkakataon, sabay-sabay silang nagpapaputok. Narinig ni Denji ang mga putok at nagtaka kung ano ang nangyayari, pero tila wala itong napapansin ng iba. Biglang may lalaking katabi nila na nagsimulang magreklamo na pangit daw ang pagkain sa lugar. Sinabi ni Denji na para sa kanya ay okay naman ito. Sagot ng lalaki, malamang daw ay dahil hindi pa siya kailanman nakatikim ng masarap na pagkain noong bata pa siya at hindi pa raw fully developed ang panlasa niya. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa lolo niya na lagi siyang dinadala sa magagandang restaurant at kalaunan ay sinabi niyang mafia member pala ito. Ipinagmamalaki pa niya na ang lolo niya ay necessary evil ng lipunan habang tahimik lang si Denji na nakatingin sa kanya. Biglang naglabas ng litrato ang lalaki ng lolo niya at doon nakita ni Denji na ito ang dating matandang lalaki na minsang humawak sa kanya. Tinanong ni Denji kung ano ang kailangan niya at sinabi ng lalaki na gusto ng Gun Devil ang puso niya at gusto rin niya ng paghihiganti. Bigla siyang bumunot ng baril at binaril si Denji sa ulo kasabay ng pag-atake sa iba pa nilang kasama. Sinubukan ng lahat umiwas at sinuntok ni Power ang lalaki palayo. Tumalon ito at agad na tinawag ni Aki ang Fox Devil para kainin siya. Nang lumingon si Aki, nakita niyang malubhang nasugatan si Denji at critical din si Himeno na binaril din. Biglang nagsalita ang Fox Devil at sinabing may kakaibang nakakadiring bagay na pinakain sa kanya na hindi umano tao o demonyo. Sa sumunod na sandali, napunit ang Fox Devil at lumabas ang lalaki na may mga espada na tumutubo sa kanyang kamay at ulo. Napagtanto ni Aki na delikado ang sitwasyon, kaya inutusan niya si Power na tulungan sina Denji at Himeno habang inilabas niya ang kanyang sandata na parang malaking pako. Bumagsak ang Sword Devil at sinugod siya ni Aki mula sa likod, sinaksak siya ng pako. May tinig na nagbilang ng 3 at umatake ang Sword Devil. Umiwas si Aki at muling sumaksak habang bumibilang ang tinig ng 2. Muli siyang umatake at sa bilang na 1, itinulak siya ng Sword Devil palayo. Sinabi ng kalaban na hindi siya nasasaktan sa mga atake ni Aki pero inutusan ni Aki ang Cursed Devil na tapusin siya. Sa bilang na 0, lumabas ang napakalaking puting kamay ng Cursed Devil at hinayla ang buhay ng Sword Devil na agad na namatay. Tinanong ni Aki si Power kung okay si Himeno at sinabi nitong kailangan niya ng agarang tulong. Iniisip ni Aki kung paano nakakuha ng baril ang kalaban sa Japan dahil tanging pulis at Devil Hunters lang ang pinapayagang magkaroon nito. Napagdesisyonan niyang mas mahalaga ang iligtas si Himeno. Pero bago pa siya makakilos, dumating ang isang babae at sinabi na ang Cursed Devil ay kayang pumatay ng sinuman sa 3 strike, isang kapaki-pakinabang na kapangyarihan. Lumapit siya sa Sword Devil at tinulungan itong makabangon at tila wala itong sugat kahit namatay na kanina. Tinanong ng babae kung bakit siya natalo. At sinabi niyang minamaliit niya ang kalaban. Inutusan siyang tapusin ito agad at muling umatake ang Sword Devil. Sinubukan ni Aki umiwas pero bago pa siya makakilos, nasa likod na niya ang Sword Devil at malalim na siyang nasugatan sa dibdib. Bumagsak si Aki at nakiusap si Himeno kay Power na tulungan siya. Sinabi ni Power na hindi niya kaya labanan ng taong mas mabilis pa sa mata niya. Kahit ang Ghost Devil ay tumangging lumaban sa babae dahil sobrang delikado nito. Umubo si Himeno ng dugo at may napagtanto siya.
Saka sinabi sa Ghost Devil na ibibigay niya ang buong katawan niya kapalit ng kapangyarihan nito. Tinanggap ng Ghost Devil ang kontrata at lumitaw ito sa buong anyo nito. Inatake nito ang Sword Devil gamit ang daan-daang braso, ngunit isa-isa lang itong pinutol ng kalaban. Habang unti-unting nawawala ang mga braso nito, inutusan pa rin ni Himeno ang Ghost Devil na supulan ng Sword Devil. Akmang kakainin na sana ng Ghost Devil ang kalaban at akala ni Himeno ay nailigtas na niya si Aki. Sinabi pa niya kay Aki na mabuhay ito at ipagluksa siya. Pero biglang inutusan ng babae ang Snake Devil at sa isang iglap ay nilamon nito ang Ghost Devil. Nang lingunin ni Aki si Himeno, wala na ito, naiwan na lang ang damit at eye patch sa sahig. Labis na naguluhan at naduraj si Aki habang hindi man lang pinansin ng Snake Girl ang nararamdaman niya. Wala rin pakialam ang babae kay Power na nakatakas. Sinabi lang niya na kunin na nila ang Chainsaw Devil's Heart at umalis. Pero ang Ghost Devil ay may huling ginawa, isang naputol nitong braso ang gumapang papunta kay Denji at hinaila ang tali sa dibdib niya, kaya muling na-activate ang Chainsaw Man. Bumangon si Denji at sinabihan siya ng Snake Girl na patayin ang kalaban pero huwag sirain ang puso. Sinabi ni Denji na wala siyang alam sa mga plano nila pero alam niyang masasama sila at gusto niya ang masasamang tao dahil walang reklamo kapag pinapatay niya ang mga ito. Sumugod si Denji sa Sword Devil sa isang marahas na laban. Tumawag ng backup ang Snake Girl habang napansin niya ang alikabok mula sa laban ni Denji at Sword Devil. Nakuha ni Denji ang momentum at naitulak ang kalaban pero mabilis ding nakabawi ang Sword Devil at pinulbos siya ng matinding atake. Biglang dumating ang dalawang tauhan at tinutukan si Denji ng baril pero agad silang inatake ni Denji at pinabagsak. Ginamit ng Sword Devil ang pagkakataon para saksakin si Denji at isa sa mga tauhan ay biglang nagpaputok. Kaya tinangka ni Denji na gamitin siya bilang hostage. Akala ni Denji ay susuko ang kalaban pero bigla itong lumipat sa likod niya at sabay na tinapos ang atake. Naputol si Denji at ang hostage sa gitna at kinuha ng Sword Devil ang katawan ni Denji para dalhin. Pero biglang nawala ang kapangyarihan niya at bumalik siya sa pagiging tao. Samantala, patay na rin ang karamihan sa ibang Devil Hunters. Ang mga pumatay kay Makima ay sinuri siya at balak sana magtago sa mga sibilyan pero bigla siyang muling nabuhay at umatake sa kanila. Sa Kyoto Railway Station, may dalawang Devil Hunter na naghihintay kay Makima nang may dumating na opisina worker at sinabing sabay-sabay na inatake ang lahat ng Devil Hunters sa Tokyo. Nagulat sila at nagtaka kung patay na rin ba si Makima. Biglang dumating ang tren at nagsitakbuhan ng mga pasahero dahil sa takot. Lumabas si Makima na puno ng dugo at sinabi sa dalawang hunter na may 4 na bangkay na mga umatake sa loob ng tren na may dalang baril. Inutusan niya silang linisin ang mga bangkay at imbestigahan ang nangyari, at tinanong kung siya ba ay binaril, pero sinabi niyang hindi, ang dugong nasa kanya ay mula sa mga kalaban na kabilang sa Rangoku at Ace Club sa loob ng tren. Nagpatuloy ang dalawang hunter sa paglakad, at iniulat nila na wala pa silang eksaktong detalye tungkol sa pag-atake sa Tokyo. Iminungkahi nilang pumunta roon para tulungan ang natitirang Devil Hunters, pero sinabi ni Makima na hindi na sila aabot sa oras. Sa halip, gusto niyang ayusin ang lahat mula sa kinaroroonan nila. Inutusan niya ang mga hunter na magdala ng 30 death row inmates, bigyan siya ng eksklusibong access sa pinakamataas na shrine sa lungsod, at maghanda ng bagong damit. Maya-maya, natapos siyang magpalit sa loob ng shrine at dumating ang mga inmate. Sa Tokyo, habang hinihila ng Sword Devil at ng mga tauhan niya ang bangkay ni Denji papunta sa van. Biglang may narinig silang uwak. Naging balisa ang isa sa kanila at sinabing hindi siya maganda ang pakiramdam, pero bago pa siya makapagpaliwanag, bigla siyang naduraj ng hindi nakikitang puwersa at nagkalat ang dugo niya, ikinagulat ng lahat. Sinubukan ng Snake Girl na i-contact ang ibang team para kumpirmahin kung patay na si Makima, pero bigla ring naduraj ang kausap niya. Natarante siya dahil alam niyang si Makima lang ang may kakayahang gumawa nito. Sa shrine, nakaupo ang mga inmate na nakapiring. Kasama ang dalawang Devil Hunter na ganoon din ang ayos dahil bawal makita ang kapangyarihan ni Makima. Lumapit si Makima sa isang inmate at pinapili siya ng pangalan ng susunod na target. Sa sandaling binanggit ang pangalan, sabay na naganap ang epekto sa Tokyo, ang lalaking may dala kay Denji ay biglang naduraj at namatay, kasabay ng inmate na bumagsak at namatay rin. Paulit-ulit itong ginawa ni Makima, bawat pangalan ay katumbas ng kamatayan ng target kapalit ng buhay ng inmate. Kahit ang mga tumatakbo ay agad ding napapatay ng hindi nakikitang puwersa. Isa-isang bumagsak ang lahat. Nang dalawa na lang ang natira na kalaban, biglang tumigil ang pagpatay dahil naubos na ang mga inmate. Pinatanggal ni Makima ang blindfold ng dalawang hunter at nakita nila ang patayan sa harap nila. Sinabi ni Makima na iyon lang ang kaya niyang gawin mula roon at babalik na siya sa Tokyo.
Sa Tokyo, sinubukan ng Snake Girl at Sword Devil na tumakas habang kayapa nila at tinangkapan ng Sword Devil na isama si Denji. Pero napansin niya na may isang Devil Hunter na nakaligtas, si Kebeni, na nakaligtas dahil pinotektahan siya ni Arai kahit nabaril ito sa leeg. Kinabahan si Kebeni at tinanong kung sila ba ang nasa likod ng pag-atake. Nakaramdam ng kakaiba ang Snake Girl sa kanya kaya tinawag niya ang Snake Devil pero umiwas si Kebeni sa atake at nagamit pa niya ito para tumakbo patungo sa kalaban. Binaril siya ng Sword Devil pero naiwasan niya ang bala at pinutol ang braso nito. Kinuha niya ang baril at binaril siya pabalik. Nang subukan siyang barilin ng Snake Girl, naiwasan niya ito at ginamit si Denji bilang shield. Dahil hindi siya maputukan, itinulak ng Snake Girl ang kasamahan niya sa van at mabilis na tumakas. Pagkaalis ng mga kalaban, umiyak si Kebeni at humingi ng tawad kay Denji sa nangyari sa hotel, sinasabing parang nawawala na siya sa katinoan dahil sa trabaho at balak niyang mag-resign sa susunod na makita niya si Himeno. Sa huli, bumalik si Makima sa Tokyo at may nakita siyang isa pang nakaligtas sa mga Devil Hunter. Sinabi ng lalaki kay Makima na karamihan sa mga miyembro ng groups 1 hanggang 4 na ay na-eliminate na, maliban sa mga non-humans. Ayon sa higher-ups, pagsasamahin na ang 4 na grupo sa isang bagong fourth squad na direktang nasa ilalim ng utos ni Makima. Nanatiling walang emosyon si Makima kahit narinig niya ito. Pagkatapos, isinumite ng lalaki ang kanyang resignation dahil ayaw niyang magtrabaho sa posisyong halos siguradong kamatayan ng kahihinatnan. Kinabukasan, nagising si Aki sa ospital na kasama sina Denji at Power na nagbabasa ng manga at kumakain ng mansanas. Para silang walang pakialam sa mundo at agad nag-away nang hingi ni Power ang mansanas kay Denji. Sinabi ni Denji na walang pagkain para sa mga tumatakbo sa kalaban pero sinabi ni Power na umalis lang siya para kumain at magpalakas. Habang nagtatalo sila, biglang bumangon si Aki at tinanong kung sino ang nakaligtas sa kanilang team. Sinabi ni Denji na sina Kebeni at isang lalaking nag-resign agad pagkatapos ang natitirang survivors. Sinabi pa niya na tinawag sila ni Makima kaya aalis sila. At dadalhin nila ang mga mansanas. Napansin ni Denji na mukhang depressed si Aki kaya iniwan niya rito ang isang mansanas. Nang maiwan mag-isa si Aki, hinailan niya ang kanyang espada at tinanong ang Cursed Devil kung gaano na lang siya katagal mabubuhay. Sinabi ng demonyo na 2 taon na lang ang natitira sa kanya kaya agad niyang ibinalik ang espada. Sinubukan niyang magsindi ng sigarilyo pero nahirapan siya at nang magawa niya ito, naalala niya si Himeno at ang mga pagkakataong sabay silang naninigarilyo. Nahulog ang sigarilyo sa kanyang bibig at dinurog niya ito habang umiiyak. Nasa labas lang si Denji at naririnig ang lahat pero hindi siya makapasok dahil kukunin lang sana niya ang manga. Naisip niya na siguradong masakit para kay Aki dahil nawala ang mga kaibigan niya kasama si Himeno. Pero napatanong siya kung bakit hindi siya umiyak para kay Himeno kahit siya ang unang taong gustong maging kaibigan niya. Naalala niya rin ang lungkot niya noong namatay si Paka pero ngayon napagtanto niyang hindi na siya ganoon kalungkot. Iniisip niya na hindi rin siya magiging labis na malungkot kapag namatay sina Power o Aki, at kahit si Makima ay mawawala, sandali lang siyang malulungkot bago bumalik sa dati niyang masayang buhay. Nagtataka siya kung nawala na ba ang pagiging tao niya. Pero pinili niyang huwag na itong isipin dahil hindi ito masaya. Umalis siya kasama si Power. Samantala, dumating ang 2 Devil Hunter mula Kyoto sa kwarto ni Aki at nakita siyang umiiyak. Tinanong nila kung sila ba ay babalik na lang pero tinanong sila ni Aki kung sino sila. Sinabi ng babae na galing sila sa Kyoto at inatasan sila ni Makima na tulungan ng 4th Division. Sinubukan ni Aki na tawagin ang Fox Devil pero hindi ito lumabas. Sinabi ng Kyoto Hunters na nadiri ang Fox Devil sa Sword Devil na pinakain dito at maaaring hindi na ito tumulong muli kay Aki. Alam din nila na limitado na ang gamit niya sa Cursed Sword. Kaya sinabi nilang kailangan niyang gumawa ng kontrata sa mas malakas na demonyo kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa Special Division at maaari na lang siyang mag-resign kung gusto niya. Tumanggi si Aki dahil buhay pa ang mga demonyong pumatay sa kanyang pamilya at kaibigan. Masaya ang mga bisita sa sagot niya at sinabing babalik sila kinabukasan para sa susunod na hakbang. Pagkaalis nila, may isa pang dumating at biglang lumaki ang mga mata ni Aki nang makita ang mukha nito. Sa kabilang banda, dinala ni Makima sina Denji at Power sa isang sementeryo, sinasabing pagkatapos ng kamakailang insidente, gusto niyang sanayin ang kanilang squad para mas lumakas. Dahil magiging abala si Makima sa ibang bagay, nagpasya siyang magdala ng isang napakaraming karanasan na guro para sa kanila. Dinala niya sina Denji at Power sa taong yon, pero bago pa siya makapagpakilala, pinatahimik siya ng lalaki at sinabi niyang may mga tanong muna siya para kina Denji at Power. Tinanong niya kung ano ang naramdaman nila nang mamatay ang kanilang mga kasama at sagot nila ay wala lang. Tinanong niya kung gusto ba nila ng paghihiganti at sinabi nilang malungkot lang iyon at hindi nila gusto.
Sa huli, tinanong niya kung kaninong panig sila, tao o demonyo. Sumagot si Denji na kakampi siya ng sinumang nag-aalaga sa kanya at sinabi naman ni Power na kakampi siya ng sinumang panalo. Tumalikod ang lalaki at sinabi na perfect score sila sa test niya at gusto na niya sila agad. Tinanggap niya silang mga estudyante at pinapaalis si Makima. Sinubukang lapitan siya ni Denji, pero biglang inakbayan sila ng lalaki at ipinakilala ang sarili bilang Kishibe, isang devil hunter mula First Division na mas gustong tawaging teacher. Sabi niya mahilig siya sa alak, babae, at pagpatay ng demonyo pero hindi ito pinansin ni na Denji at Power. Bigla niyang sinakal ang dalawa hanggang bumagsak sila at hindi makagalaw. Sinabi niya na pareho lang ang kahinaan nila ng tao kapag naputol ang leeg pero ang kaibahan ay kaya nilang mabuhay ulit sa pamamagitan ng dugo. Pinainom niya sila ng dugo mula sa isang supot na galing sa blood bank at agad silang bumalik sa ayos. Tinanong nila kung bakit niya sila sinakal at sinabi ni Kishibe na sanay siya sa tao pero hindi pa sa demonyo kaya sinusubukan pa lang niya. Sinabi niya na siya ang pinakamalakas na devil hunter at kung sino man ang makatalo sa kanya ay siguradong pinakamalakas na demonyo rin kaya gusto niyang sanayin sina Denji at Power para matalo siya balang araw. Agad siyang nagsimula ng training. Gumawa si Power ng Blood Hammer at ibinigay kay Denji at inatake nila si Kishibe pero agad niyang sinaksak si Denji bago pa siya makarik. Sinubukan siyang salakayin ni Power mula sa likod pero agad din siyang sinugatan ni Kishibe sa leeg habang pinabagsak si Denji. Pareho silang sugatan at duguan pero natuwa si Kishibe dahil may lakas ng loob silang umatake agad sa ulo ng kalaban. Sinabi niya na mula pagkabata, sobrang lakas niya kaya madaling masira ang mga laruan niya pero ngayon may dalawang laruan siyang halos hindi mamamatay at gusto niya silang gawing mas malalakas na Devil Hunter. Pinahirapan niya sila at pinapagaling paulit-ulit hanggang gabi saka umuwi. Bumagsak si Denji at naglabas ng mga hindi maintindihang tunog dahil sa pinsala sa utak niya, kaya binigyan siya ni Power ng sampal para i-reset ang isip niya at bumalik siya sa normal. Tinanong niya kung ilang beses na siyang muntik mamatay at sinabi ni Power na mas marami pa kaysa sa mabibilang niya. Habang pauwi, nagreklamo sila na sobrang lakas ni Kishibe pero biglang may naisip si Power na plano. Sinabi niyang malakas ang teacher pero lasenggo naman. Kaya posibleng mahina ang utak nito at gagamitin nila ang talino para lokohin siya. Sumang-ayon si Denji at sinabing parang gumaganda na raw ang IQ niya. Kinabukasan, nang sunduin sila ni Kishibe, handa na silang tambangan siya. Paglapit niya sa pinto, agad na nagpaputok si Power ng blood spear sa ulo niya pero nakaiwas siya sa huling sandali. Hindi pa tapos si Power at nagpadala siya ng mas maraming blood spears mula sa mga blood bottles sa itaas na palapag para bumagsak kay Kishibe pero lahat ng ito ay naiwasan niya at winasak gamit ang kanyang mga kamao. Biglang tumalon si Denji mula sa itaas na palapag para umatake gamit ang palakol pero sinipa siya ni Kishibe at napabagsak agad. Humanga si Kishibe dahil kahit halatang iisa lang ang utak ni na Denji at Power sa pagitan nilang dalawa, sinubukan pa rin nilang gumamit ng diskarte. Sinabi niya na gusto pa niyang makita silang gumagawa ng ganitong klase ng plano. Ang dahilan kung bakit sila natalo ay dahil sobra ang paggamit ni Power ng dugo kaya nagkaroon siya ng anemia habang si Denji naman ay hindi na-anticipate ang galaw ni Kishibe. Sinabi niya na sapat na ang training para sa araw na iyon at pwede na silang magpahinga. Masaya si Denji sa balita. Pero pagbangon niya, biglang naghagis si Kishibe ng kutsilyo diretso sa ulo niya at sinabing hindi dapat magtiwala ang isang halimaw sa salita ng hunter. Sa kabilang banda, dinala ng dalawang guest hunters si Aki sa isang sobrang secure na pasilidad kung saan iniimbak ang mga makapangyarihang demonyong buhay pa na nahuli ng bureau. Tinanong ng lalaki si Aki kung sino ang magandang babae na bumisita sa kanya noong isang araw at sinabi ni Aki na kapatid yon ng dating partner niya. Tinanong siya kung nasaktan ba siya nito at sagot niya ay binigyan lang siya ng mga liham ni Himeno para sa kapatid nito. Habang binabasa ni Aki ang mga sulat, napansin niya na maraming bahagi ang tungkol sa kanya at kung paano gustong makipag-live ni Himeno para magkaroon sila ng mas payapang buhay. Habang iniisip niya yon, nakarating sila sa selda ng susunod na devil na makakakontrata ni Aki, ang Future Devil. Sinabi ng lalaki na ang Future Devil ay humihingi ng malaking kapalit tulad ng kalahati ng buhay o pagkawala ng senses, pero maaaring mas mababa kung magugustuhan ka nito. Pumasok si Aki sa selda at tumitig sa nag-iisang mata sa dilim. Biglang lumabas ang Future Devil at sumigaw na ang future ay awesome at inaya si Aki na sumali. Pinutol ni Aki ang usapan at tinanong agad ang gusto nitong kontrata. Hindi natuwa ang Devil sa ugali niya pero sinuri muna niya ang future ni Aki. Ipinasok ni Aki ang ulo niya sa cavity ng tiyan ng Devil at sinuri ang hinaharap niya. Pagkatapos ay sinabi ng Future Devil na gusto niyang manirahan sa kanang mata ni Aki at ibigay ang kapangyarihan niya at ang kapalit ay dahil ang kamatayan ni Aki sa future ay sobrang amazing para sa kanya.
Tinanong niya si Aki kung gusto niya ng spoiler, pero walang pakialam si Aki sa sarili niyang kamatayan dahil ang tanging gusto niya ay patayin ang mga kaaway niya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang training ni Denji at Power laban kay Kishibe. Nakagawa sila ng maliit na hiwa sa mukha niya at binigyan sila nito ng full marks para sa move na iyon. Sinabi niya na sapat na ang isang training session kada linggo imbes na araw-araw at pinayuhan silang manatiling kalmado kahit nasa adrenaline rush at gumamit ng kapaligiran bilang advantage. Pagkatapos ay sinabi niya na bukas ay gagawa sila ng live combat training kung saan huhulihin nila ang Snake Woman at Sword Devil na responsable sa nangyari kay Hyemno. Binalaan niya sila na ito ang final test ng 4th Division at kung mabaigo sila, bubuwagin ang division at papatayin niya sina Denji at Power. Kinabukasan, handa na ang mission at handa rin ang kalaban. Nagtipon ng mafia sa ilalim ng Sword Devil habang kasama nila ang Snake Girl. Naniniwala ang Snake Girl na ang pagtakas ay hindi makakapagligtas sa kanila mula kay Makima. Pero kung mananatili sila roon, may advantage sila dahil iniwan ng matandang mafia boss ang regalo sa kanila, isang hukbo ng mga zombie. Sinabi niya na gagamitin nila ang zombie army para pigilan ng 4th Division at pagkatapos ay huhulihin si Denji at kukunin ang chainsaw heart niya. Sa kabilang panig, pumunta si Makima sa malaking boss ng Japanese Mafia. Sinabi ng boss na hindi siya ang nag-utos ng pag-atake sa kanyang mga tao at si Snake Girl Sawa ang nagdala sa kanila sa Gun Devil. Ibinunyag niya na ang Gun Devil ay humihingi ng 20,000 yen at kapalit nito ay binibigyan niya ng baril at bala ang mga nakikipag-contract sa kanya, isang kakaibang kalakaran para sa isang devil. Tinanong ni Makima ang listahan ng mga taong gumawa ng contract at pumayag siya, pero nang hilingin niyang isama pati ibang mafia families, tumanggi ito dahil magdudulot daw ito ng digmaan at babagsak ang bansa. Humitit siya ng sigarilyo at binuga ang usok sa mukha ni Makima, sinasabing sila raw ay necessary evil na nagpoprotekta sa bansa laban sa foreign evil. At baka hindi niya ito maintindihan dahil babae siya. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Biglang inilapag ni Makima ang isang bag sa mesa. Inakala ng mafia boss na suhol ito, pero sinabi ni Makima na laman nito ay mga eyeballs ng mga mahal sa buhay ng lahat ng nasa loob ng kwarto. Nang tiningnan nito ng boss at napatunayan, sinabi ni Makima na kung makikipagtulungan sila, ibabalik niya ang mga mata sa tamang may-ari. Galit na tumayo ang isang tao at sinubukang umatake sa kanya, pero bigla itong nagdugo sa ilong at bumagsak. Sinabi ni Makima sa boss na ito ang tunay na necessary evil at pinilit siyang sumunod. Sa kabilang banda, nakatayo na ang 4th Division sa harap ng target building. Kampante sina Denji at Power dahil sa training nila, pero takot pa rin si Kebeni. Tinanong ni Aki si Kishibe tungkol sa plano, at sinabi lang nito na diretso lang pasok at harap-harapang laban. Sa loob, nakaharap na nila ang iba pang miyembro ng unit. Nasa labas naman si Kishibe kasama ang police chief at leader ng isa pang Devil Hunter Division. Ipinaliwanag niya na ang 4th Division ang hahawak sa mga terorista sa loob, pero dapat mas mag-alala sila sa non-human members kung sakaling mawalan ng kontrol. Kabilang dito ang Shark Fiend na kayang dumaan sa pader at mag-transform ng ulo bilang petang para mang-agit. Habang kinakain niya ang mga zombie, aksidente niyang nasugatan ang Violence Fiend na mukhang kalmado pero lumalaban gamit lang ang kamao at pinipigilan sa pamamagitan ng mask na naglalabas ng poison gas. Nariyan din ang Spider Devil na anyong tao na babae, at kahit mukhang mas maayos kumpara sa iba, hindi pa rin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Mayroon ding Angel Devil na kakaiba dahil wala itong galit sa tao, pero delikado dahil sa simpleng paghawak lang ay pwedeng bawasan ang lifespan ng tao. Habang patuloy ang labanan laban sa zombies, nilapitan ng Angel Devil si Aki at nagtanong kung may handkerchief siya. Binigyan siya ni Aki ng panyo nang hindi nag-aalala dahil alam niyang hindi direct touch ang ginamit kaya hindi agad maa-activate ang epekto nito. Sinubukan silang barilin ng isang lalaki pero iniligtas ng Angel Devil si Aki gamit ang mga pakpak niya. Tumakbo siya papunta sa attacker at binagsakan ito hanggang mawala ng malay, saka sinabi sa ibang devil na dalhin palabas ang lalaki. Mas gusto ng Angel Devil ang paggawa ng mga simpleng gawain kaysa sa direktang labanan. Pagkatapos ay sinabi ni Aki sa mga kasama niya na hayaan na lang muna ang iba sa mga zombie at hanapin nila ang dalawang pangunahing kalaban. Naghiwa-hiwalay sila, at si Aki ay umakyat sa ikaapat na palapag kung saan may biglang bumaril sa kanya mula sa likod. Naiwasan niya ang bala at agad na pinabagsak ang lalaki pero dumating pa ang ibang goons na may mga baril. Bago pa sila makaputok, bigla silang isa-isang bumagsak dahil sa pagdurugo ng ilong, si Makima ang nagtanggal sa kanila mula sa malayo. Umakyat pa si Aki at nakita si Snake Girl Sawa. Bago pa siya umatake, pinakawalan ni Sawa ang Ghost Devil na kinain na nito dati. Ngayon, kontrolado na ni Sawa ang Ghost Devil at inutusan niya itong patayin si Aki.
Ginamit ni Aki ang kapangyarihan ng Future Devil, kaya nakikita niya ang ilang segundo sa hinaharap pero hindi ito sapat para tuluyang makalaban. Dahil dito, napangibabawan siya ng Ghost Devil at sinakal siya hanggang mawalan ng malay. Habang nawawalan siya ng malay, naalala ni Aki ang araw na pinasubukan siya ni Himeno Magyosi. Noong nalaman nitong menor de edad pa siya, kinuha niya ito pabalik at sinabing itatabi niya iyon hanggang sa maging adulto si Aki. Biglang nagising si Aki sa sahig, hindi siya pinatay ng Ghost Devil. Inilagay ng Ghost Devil ang kamao nito sa harap niya at nang buksan ito, naroon ang sigarilyong itinabi ni Himeno. Napuno ng emosyon si Aki. Pagtingin niya, may nakasulat na easy revenge sa sigarilyo at doon niya nahanap ang sagot sa sitwasyon niya. Kalmado siyang lumapit sa Ghost Devil at umakyat dito nang hindi ito umaatake sa kanya. Naalala niya na bulag ang Ghost Devil at natatakot lamang sa takot ng kalaban. Dahil hindi siya natakot, nagawa niyang akyatin ang leeg nito at tuluyang pugutan ang ulo habang iniisip si Himeno. Nagulat si Sawa at sinubukang umatake, pero nakita niyang nasa likuran na niya si Kabeni na may kutsilyo sa leeg niya. Napilitan si Sawa na sumuko at huminto sa laban. Sa kabilang banda, nasa elevator sina Denji at Power. Nadiri si Denji habang pinagmamasdan si Power na kumakain ng braso ng zombie, pero sinabi lang nito na meat is meat at nag-away sila. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng maraming zombie. Gusto sana ni Denji na umiwas, pero sinigaw ni Power ang laban at sumugod gamit ang mga blood blades. Akala ni Power ay tinatakpan siya ni Denji, pero matagal na itong nakasakay sa elevator papunta sa itaas. Sa susunod na palapag, nakaharap ni Denji ang Sword Devil at mga tauhan nito na handang bumaril sa kanya. Sinubukan ng Sword Devil na makipag-usap muna at guilt trip siya tungkol sa mga zombie na dati ring tao, pero sinagot siya ni Denji na patay na sila bilang tao nung pinatay niya sila. Sabi pa ng Sword Devil na kahit siya, nahihirapan matulog kapag pumapatay ng zombie. Pero si Denji, nananatiling nakatutok sa laban. Hiniling ng Sword Devil kay Denji na gawin lang kahit isang taong bagay sa buhay niya, hayaan na lang siyang patayin ito. Pero simpleng sagot lang ni Denji, no. Dahil doon, sumuko na ang Sword Devil sa guilt trip at naghanda na sa tunay na laban. Inilabas niya ang mga espada at pinakawalan ng atake habang hinayla rin ni Denji ang cord niya. Nagbanggaan silang dalawa at tumalon palabas ng gusali habang nag-aaway. Sinipa ng Sword Devil si Denji papunta sa isang building at sinubukang tapusin siya. Pero nakaiwas at nakadepensa pa rin si Denji kahit puro depensa na lang siya. Nawala ang balanse niya at nahulog sa dulo ng rooftop pero sinipa siya ulit ng Sword Devil. Bumagsak si Denji sa bubong ng tren at sumunod ang Sword Devil. Tinanong siya kung para saan ba siya lumalaban at sagot ni Denji ay gusto lang niyang protektahan ang buhay niya ngayon at mapuri ni Makima. Muli silang naglaban pero patuloy pa ring tinutulak pabalik si Denji. Bigla siyang nawala sa paningin ng Sword Devil at sinugod siya mula sa ere. Tumago sa bubong ng tren at pumasok sa loob. Nataranta ang mga pasahero at nagtakbuhan habang nag-activate ang emergency brakes kaya nagulo ang laban. Na-distract si Denji nang makita niya ang isang babae sa tabi niya. Ginamit ng Sword Devil ang pagkakataon para putulin ang isang braso niya at nakalabas ang babae. Muling sumugod ang Sword Devil gamit ang bilis niya at pinutol din ang kabilang braso ni Denji. Sinabi niyang tapos na ang laban at pinapapili si Denji na humingi ng tawad sa lolo niya bago siya patayin ng mabilis. Tumayo si Denji at sinabing may chainsaw pa siya sa ulo. Sumugod siya, pero sinalubong siya ng Sword Devil at winasak ang chainsaw sa ulo niya. Akala nito panalo na siya, pero tinawag siya ni Denji na tanga. Sinabi ni Denji na hindi dapat nagtitiwala sa salita ng kalaban. Na-fake out ang Sword Devil at inatake ang ulo ni Denji, pero ang totoong atake ay mula sa chainsaw na nasa paa niya. Nahati sa dalawa ang Sword Devil pero muling nagdugtong ang katawan nito. Nakakadena na siya ngayon at sinabi ni Denji na pareho lang sila, parehong bumabalik ang katawan kapag naputol. Sumigaw ang Sword Devil na papatayin niya si Denji, pero sinabi lang ni Denji na tahol na lang siya dahil natalo na siya. Naiinis si Denji dahil parang hindi patas na makakalaya lang siya at mabubuhay habang si Himeno ay patay na, kaya may naisip siyang parusa. Dumating si Aki at sinabi ni Denji na sakto siya dahil may laro siya. Nag-report muna si Aki sa pulis saka tinanong si Denji kung ano ang plano niya. Sagot ni Denji, dahil binaril siya ng kalaban, sabay-sabay nilang sisipain ang itlog nito at kung sino ang makapagpapasigaw ng pinakamalakas hanggang dumating ang pulis ang panalo. Tinawag silang baliw ng Sword Devil at pati si Aki ay na-disappoint. Sinasabing hindi ito trabaho nila. Pero nang makita ni Aki ang easy revenge cigarettes, sumali rin siya. Magkasamang sinipa ni na Denji at Aki ang Sword Devil bilang funeral song para kay Himeno hanggang dumating ang pulis.
Pagkatapos, iniulat ni Makima ang insidente. Si Sawa ang utak ng plano, pero bago pa ma-interrogate, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapakain sa Snake Devil sa sarili niya. Naniniwala si Makima na bahagi ito ng kontrata niya sa Gun Devil. Nakuha nila ang humigit kumulang 1.5 kilo ng Gun Devil flesh mula sa mga terorista. Kapag pinagsama ito sa mga nakuhang piraso sa Bureau, unti-unti nang nagiging malinaw ang direksyon kung nasaan ang Gun Devil. Samantala, bumalik sa normal na buhay sina Denji, Aki, at Power at unti-unti silang nagiging mas malapit sa isa't isa, hindi nila alam na may mas malalaking pangyayari nang nagsisimulang gumalaw at hindi na malayo ang araw na haharapin nila ang Gun Devil. Dito nagtatapos ang video.